Isang mangagaw. Isang makati ang paa. Isang kahihiyan sa propesyon ng medisina. Ang salita ay parang ngapunyal na humiwas sa katahimikan ng malaking conference hall. Bawat isa, mas matalim kaysa sa nauna. Para kay Dr. Arabella Reyes, huminto ang mundo sa isang iglap. Ang kaninang mainit na ilaw mula sa entablado ay tila najing isang malamig at mapanuring spotlight na nakatutok lamang sa kanya. Ang daan-daang mukha nga kapwa-doktor sa audience ay biglang naglaho at naging isang malaking mata na mapanghusga. Nakatayo siya sa gitna ng pasilyo, hawa ang kanyang plaque of recognition, pero ngayon, parang isa itong mabigat na bato na gusto na lang niyang ibaksa. Sa entablado, nakatayo si Katrina de Leon Alcaraz. Maganda, elegante sa kanyang pulang-pulang damit. Hawa ang mikropono na parang isang sandata. Ang ngiti sa kanyang ngalabi ay hindi abot sa kanyang nga mata. Sa halip, ang maito ay nagliliyap sa isang malamig na apoy. Ang babaeng ito, patuloy ni Katrina, at itinuro siyang ganyang daliri. Si Dr. Arabella Reyes. Tinangka niyang sirain ang pamilya ko. Inakit niya ang asawa ko. Si David. Isang kolektibong hininga ng pagkagulat ang narinig sa buong hall. Sinundan ito ng gabulungan na parang ngabubuyo na biglang nagwala. Naramdaman ni Ara ang paginit ng kanyang mapisngi, isang nakakapasong kahiyan na gumapang mula sa kanyang dibdib paakyat sa kanyang lig. Gusto niyang sumiga. Gusto niyang sabihing hindi totoo. Oo, naging sila ni David. Pero ang alam niya ay matagal na itong hiwalay sa asawa. Pinaniwala siya nito. Pero anong sasabihin niya? Anong laban niya sa isang Katrina de Leon Alcaraz na ngayon ay umiyak na sa entablado? Isang perpektong imahe ang isang biktima? Nagsimulang maglabasan ang mga cellphone. Ang mga flash ng kamera ay kumikislap na parang kidlat sa isang madilim na gabi. Bawat kislap, isang dago sa kanyang dignidad. Hindi na niya kaya. Binitawan niya ang plak. Ang malakas na kalabo nito sa sahig ay halos hindi narinig sa gitna ng ingay, pero para kay Ara, iyon ang tunog ng pagbasa ng kanyang buong pagkatao. Tumalikot siya at nagsimulang tumakbo. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang makalayo. Bawat hakbang ay mabigat. Bawat pahinga ay masakit. Ang nga mata nga lahat ay nakasunod sa kanya, humahabol, sinusuno ang kanyang likod. Paglabas niyang hotel, sinalubong siya nga malamig na hangin ng gabi, pero hindi nito napawi ang apoy ng kahihiyan sa kanyang kaluluwa. Pagdating sa kanyang apartment, isinara niya ang pinto at isinandal ang likod dito. Habol ang kanyang hininga. Ngunit walang kapayapaan. Ang kanyang cellphone ay nagsimulang tumuno ng walang tigil. Matawa mula sa hindi kilalang numero. Ma-text message na puno ng masasakit na salita. Kabit. Walang hiya. Malandi. Ibinato niya ang cellphone sa sofa na parang isa itong ahas na bigla na lang tumuklaw sa kanya. Binuksan niya ang kanyang laptop, umaasang makahanap ng kahit anong makakapitan. Ngunit ang bumungat sa kanya ay isang email mula sa hospital. Ang subject, Notice of Immediate Termination. Nanlamig ang buo niyang katawan habang binabasa ang nga salita. Grave misconduct. Unethical behavior. Violation of the company's code of conduct. Iyon na. Sa loob lamang ng ilang oras, nawala ang lahat. Ang kanyang karera na pinahirapan niya ng maraming taon. Ang kanyang reputasyon. Ang kanyang pangalan. Lahat ayabo na. Isinara niya ang laptop. Ang apartment na dati niyang itinuturing na kanlungan ay tila najing isang kulungan. Ang katahimikan ay nakakabingi, pinupuno lamang ang paulit-ulit na pag-itsyongang gasalita ni Katrina sa kanyang isipan. Napayuko si Ara at naramdaman niya ang unti-anting pag-init ng kanyang mata. Isang butil ng luha ang pumata sa kanyang kamay. Sinundan ito ng isa pa. At isa pa. Hanggang sa hindi na niya napigilan ang isang malakas na pag-ibig na nakmula sa kaibuturan ng kanyang nasirang puso. Humagulgol siya sa dilim. Isang iyak na punong sakit, galit, at isang matinding pakiramdam ng kawalan ng katarungan. Ilang araw ang lumipas na parang isang mahabang bangungot. Hindi lumalabas si Ara ng kanyang apartment. Ang makurtina ay laging sarado. Ang tanging liwanag ay namumula sa screen ng kanyang cellphone. Doon niya nakikita kung paano siya pinipiraso ng mundo. Ang kanyang mukha ay nasa lahat ng dako. Ang video ng gabing iyon ay viral na. Isang gabi, habang walang layuning nag-scroll, isang article ang kumuha ng niyang atensyon. The Leon Family. A Legacy of Power and Success. Idol. Nandun ang litrato ni Katrina, nakangiti katabi ang kanyang pamilya.
Muha siyang masaya. Muha siyang panalo. Asa tabi niya, nakatayo ang isang lalaki. Matangkad, seryoso ang mukha, at may mamatang tila may sariling lalim. Nakasulat sa caption, Miguel de Leon, CEO of the Leon Group, the brilliant younger brother of Katrina de Leon, Alcaraz. Napako ang tingin ni Ara sa litrato ni Miguel. Ang CEO, ang kapatid, ang haligingang kapangyarihan ng pamilyang sumira sa kanya. Biglang huminto ang kanyang ngaluha. Ang matinding kalungkutan sa kanyang dibdib ay dahan-dahang napalitan ng isang bagay na mas malamig, mas matigas, at mas mapanganib. Galit. Isang dalisay na galit. Isang ideya ang biglang nabuo sa kanyang isipan. Isang plano na kasing dilim ng kanyang nararamdaman. Kung winasa ni Katrina ang mundo niya, wawasakin din niya ang mundo nito. Pero hindi sa paraang inaasahan ng lahat. Hindi niya lalabanan si Katrina ng harapan. Hindi. Sisirain niya ang pundasyon nito. Ang pinakamamahal nitong pamilya. At gagawin niya iyon sa pamamagitan ng lalaking nasa litrato. Ang kapatid nito, ang ngamata ni Ara, na kanina lang ay puno ng luha, ay ngayon ay nag-apoy sa determinasyon. Tinitigan niya ang mukha ni Miguel de Leon sa screen. Ikaw ang magiging susi ko. Ilang buwan ang lumipas. Ang babaeng pumasok sa lobbyan ni G. de Leon Group Tower. Ay ibang giba na sa Dr. Arabella Reyes na umiyak sa dilim. Ang kanyang buho ay may sina at may ibang kulay. Ang kanyang salamin ay napalitan ng contact lens na napatingkat sa kanyang nga mata. Ang kanyang pananamit ay simple ngunit elegante. Walang bakas in doktorang minsan ay naging siya. Lumapit siya sa receptionist. Good morning. I'm Bella Cruz. I have an interview with the marketing department. Oh. Ang ngiti sa kanyang labi ay perpekto. Ang kanyang boses ay kalmado at punong kumpiyansa. Matapos ang isang oras, lumabas siya mula sa opisina ng HR manager. Isang kontrata ang nasa kanyang kamay. Congratulations, Miss Cruz. Welcome to the Leon Group. You can start on Monday. Thank you, ma'am. Sagot niya. Ang ngiti ay hindi pa rin nawawala. Nagsimula na ang laro. Pagsapit ng Lunes, pumasok siya sa gusali hindi bilang isang aplikante, kundi bilang isang empleyado na. Habang naglalakad sa pasilyo, naramdaman niya ang ngatingin ng ibang empleyado, pero ngayon, hindi na ito ang ngatingin ng pagusga. Ito ay matingin ng pagtataka sa bagong mukha sa opisina. Sumakay siya in elevator paaya sa kanyang palapak. Puno ito ng mga tao. Habang nagsasara ang pinto, isang lalaki ang humabol at pumasok. Napatinjing si Bella. Naramdaman niya ang pagbilis ng tibo ang kanyang puso. Ito na siya. Sa personal. Mas matangkat. Mas malakas ang dating. May amoy ang kanyang pabango na tila mamahalin at dominante. Tumayo ito sa tabi niya. Hindi sinasadya, nakadikit ang kanilang magabalikat. Isang kuryente ang tila gumapang sa kanyang braso. Bigla itong lumingon sa kanya, marahil ay naramdaman ang kanyang paktiti. Sorry. Sabi nito sa isang mababang boses na tila kayang magpatigil ng oras. Natakpo ang kanilang mata. Ang mata na tinitigan lang niya sa litrato noon ay ngayon ay nakatiti na pabalik sa kanya. Walang galit, walang pagusga. Tanging isang simple at direktang tingin. Ngumiti si Bella. Isang ngiti na pinakpraktisan niya ng daan-daang beses sa salamin. Isang ngiti na idinisenyo para mang-aki. It's okay, sir. Ang unang linggo ni Bella Cruz sa The Leon Group ay isang maingat na isinagawang sayaw. Bawat ngiti, bawat pagbati, bawat galaw ay may layunin. Ang kanyang determinasyon ay isang baluti na suot niya sa ilalim ng kanyang eleganteng blouse. Kailangan niyang maging perpekto. Kailangan niyang maging kapansin-pansin, ngunit sa paraang hindi halata. Ang kanyang pagkakataon ay dumating sa ikalawang linggo. Hawa ang isang folder ng madokumento at isang tasa ng mainit na kape, naglalakad siya ng mabilis sa pasilyo, tila isang empleyadong abala at dedikado. Sa kanyang peripheral vision, nakita niya si Miguel de Leon na lumabas mula sa isang conference room, kausap ang dalawang board member. Ito na. Humugot siyang malalim na hininga. At sa isang perpektong tiempo, kunwari inatapilok siya sa sarili niyang nga paa. Oops! Ang mainit na kape ay tumilapon mula sa tasa, at isang bahagi nito ay tumama sa braso ng mamahaling suwet ni Miguel. Napatigil ang lahat. Oh my God! Sir, I'm so sorry. Mabilis na sabi ni Bella, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng perpektong timpla ng pagkagulat at hiya.
Agad niyang inilapak ang mga dokumento at kinuha ang panyo mula sa kanyang bag. Naku, pasensya na po talaga. Hindi ko sinasadya. Inabutan siya nga matingin na may halong inis mula sa makasama ni Miguel. Pero si Miguel mismo ay nanatiling kalmado. Tiningnan niya ang basa niyang manggas, pagkatapos ay tumingin kay Bella. It's okay, miss? Cruz po. Bella Cruz, from marketing, sagot niya habang marahang pinupunasan ang sweet nito. Okay, Miss Cruz. It's just coffee. No need to panic, sabi ni Miguel, isang bahagyang ngiti ang gumuhit sa kanyang ngalabi. Pero yung sweet niyo po, sir. Mukhang mahal. Don't worry about it. Tumingin si Miguel sa mga dokumentong nahulot ni Bella. Mukhang mas dapat nating alalahanin yan. Mabilis na yumuko si Bella para pulutin ang nga papel. Ay. O nga po. Para po ito sa presentation mamaya. Nakita ni Miguel ang pamagat sa cover page. The Alveo Project Proposal. You're part of that team. Tumango si Bella. At sa isang iglap, nawala ang kanyang pakataranta at napalitan ng isang seryosong ekspresyon. Opo, sir. In fact, I think the initial data on consumer reach is underestimated. May mas malaki po tayong potential market kung ita-target din natin ang BGC area. Napatigil si Miguel. Tumingin siya kay Bella, hindi na bilang isang clumsy na empleyado, kundi bilang isang taong may laman ang sinasabi. Ngumiti lang si Bella ng bahagya. Ang bita ay nailata na. Ang insidenteng iyon ang naging daan. Napansin siya ni Miguel. Sa sumunod na meeting para sa Alveo Project, siya na mismo ang hinanap nito. Where's Miss Cruz? I want to hear her thoughts on the BGC market, sabi nito sa buong team. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Sa pagkakataong ito, hindi dahil sa kahihiyan, kundi dahil sa pakilala. At binigay ni Bella ang lahat ng kanyang makakaya. Nagsalita siya ng may talino at kumpiyansa. Ipinapakita ang lahat ng kanyang pinaaralan at sinaliksik. Pagkatapos ang meeting, habang nag-ayos siya ang gamit, nilapitan siya ni Miguel. That was impressive, Miss Cruz. Thank you, sir. Bella na lang po. Sagot niya. May kasamang matamis na ngiti. Bella, ulit ni Miguel, na tila tinisikman ang panggalan. Keep up the good work. I have a feeling you'll be a great asset to this company. Ang papuri ay tumagos sa baluti ni Bella. Sa isang saglit, naramdaman niya ang isang kislap ng dating saya ang saya ni Dr. Ara Reyes kapag kinikilala ang kanyang galing. Agad niya itong iwinaksi. Hindi ito para sayo, Ara, paalala niya sa sarili. Para ito kay Bella. Para ito sa plano. Isang gabi, kailangan niyang make-overtime para tapusin ang final report para sa proyekto. Halos wala ng tao sa opisina. Tanging ang tunog ng kanyang pek-type ang maririnig. Hindi niya namalayan ang pagbukas ang pinto ang kanyang department. You're still here? Napalingon si Bella. Si Miguel, nakatayo sa may pinto. Wala na ang kanyang sweat jacket at naka-roll up na ang sleeves ng kanyang puting polo. Mukha itong pagod. Ngunit ang mga mata nito ay gising na gising. Sir, ginulat niyo naman ako, sabi ni Bella, hawa ang dibdib. Tinatapos ko lang po itong report. I thought so, sabi ni Miguel habang naglalakad palapit. Sumilip siya sa computer screen ni Bella. Looks good. But you should go home. It's late. Patapos na rin po. Sayang naman kung ipapapabukas pa. Sumandal si Miguel sa gilid ng kanyang mesa. Ang katahimikan ay bumalot sa kanila. Hindi ito isang awkward na katahimikan, kundi isang komportableng katahimikan. You work too hard, Bella. Parang kayo rin po, sir. Napangiti si Miguel. Isang totoong ngiti na pagod. I have to. Ang daming expectations. Minsan, parang pasan ko ang buong pangalan ng pamilya ko. Napatitig si Bella sa kanya. Ito ang unang pagkakataon na nakita niyang maksalita si Miguel hindi bilang isang CEO, kundi bilang isang tao. Isang tao na may sariling bigat na dinadala. Hindi po ba nakakapagod? Tanong niya, ang kanyang boses ay mas mahina na ngayon. Tumingin si Miguel sa malayo, sa mga ilaw ng siyudad mula sa bintana. Sobra. Pero wala akong choice. Ito ang buhay na ibinigay sa akin. Kailangan kong protektahan ang pamilya ko. Ang legacy nila. Pamilya. Ang salitang iyon ay parang isang sampal kay Ara. Ang pamilyang pinoprotektahan niya ay ang pamilyang sumira sa kanya. Ngunit habang nakikita niya ang sinseridad at pagod sa mga mata ni Miguel, may kung anong kumurot sa kanyang puso. Isang pakiramdam na hindi niya dapat maramdaman.
Isang maliit na pata na awa. Hatid na kita. Biglang sabi ni Miguel. Na tila bumalik sa kasalukuyan. It's not safe for a woman to go home alone this late. Sa loob ng sasakyan ni Miguel, ang hangin ay puno ng amoy ng leather at ng kanyang pabango. Tahimik lang sila sa simula, hanggang sa si Bella na ang bumasa dito. Salamat po sa paghatid, sir. Miguel na lang. We're outside the office, sagot niya, hindi inaalis ang tingin sa daan. Okay. Miguel. Ang pagbikas ang pangalan niya ng walang sir. Ay naiwan ang kakaibang pakiramdam sa bibig ni Bella. Isang pakiramdam ang pagiging pamilyar. Masyadong pamilyar. Pagdating sa tapat ng kanyang apartment building, hindi agad pinatay ni Miguel ang makina. Tumingin ito sa kanya. Salamat sa pakikinig kanina. Minsan lang ako may nakakausap na hindi ako tinitingnan bilang CEO. Lahat naman po tayo napapagod, sagot ni Bella. Isang matagal na titigan ang namagitan sa kanila. Nakita ni Bella ang isang bagay sa mga mata ni Miguel, isang uri ng kalungkutan, isang paghahanap. Parehong-pareho nakikita niya sa salamin tuwing umaga. May kung anong kumiliti sa kanyang tiyan, isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman at hindi dapat nararamdaman ngayon. Huwag kang bibigay. Ara, sabi niya sa sarili. Alalahanin mo si Katrina. Sige, akyat na ako, sabi niya, pilit na ngumingiti. Salamat ulit, Miguel. Bubuksan na sana niya ang pinto nang maksalita si Miguel. Bella, wait. Lumingon siya. May dinner sa bahay sa Sabado. Family dinner. Gusto sana kitang gisama. Nanigas si Bella sa kanyang kinaupuan. Ang lahat ng hangin ay tila nawala mula sa kanyang ngabaga. Sa bahay nila. Kasama ang pamilya niya. Kasama. Si Katrina. Bakit? Iyon lang ang salitang lumabas sa kanyang bibig. Ngumiti si Miguel. Isang ngiti na tila napapahiwating ang paasa. Para naman makilala ka ang pamilya ko. Nakatitik lang si Bella sa kanya. Ang puso niya ay kumakarera sa dalawang makaibang direksyon. Ang isa ay puno ng takot. Ang isa ay puno ng isang madilim na tagumpay. Ang bita ay gumagana ng mas mabilis kaysa sa inaasahan niya. At ngayon, papasok na siya mismo sa teritoryo ang kaaway. Pinili ni Miguel ang kanyang relos ng may kakaibang pag-ingat. Hindi ito ang karaniwan niyang ginagawa. Bilang CEO, ang pagpilingang isusuot ay halos automatiko na. Isang uniforme para sa araw-araw na digmaan sa mundo ng korporasyon. Pero ngayong gabi, iba. May halong kaba at pananabik sa kanyang dibdib, isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Nakdala na siya nga babae sa bahay noon, ngunit lahat sila ay tila magkapigurin na gawa sa poselana na maganda, mamahalin, at papektong akma sa inaasahan ng lipunan. Pero si Bella, iba siya. May talino sa kanyang mamata. Isang apoy na hindi kayang itago ng kanyang simpleng pananamit. At mayroon ding bakas ng lungkot, isang bagay na nakatago sa likod ng kanyang mangiti. Na tila humihila kay Miguel palapit. Gusto niyang malaman kung ano iyon. Sana lang makita rin iyon ni Ate Katrina. Nang tumunog ang doorbell, si Miguel mismo ang nagbukas ng pinto. Nakatayo roon si Bella. Suot ang isang simpleng itim na bestida na perpektong bumagay sa kanya. Dala-dala niya ang isang boteng alak. Isang simpleng handok. Ngumiti siya. Ngunit nakita ni Miguel ang bahagyang panginginig ng kanyang kamay habang inaabot ito. Kinakabahan siya. At sa hindi malamang dahilan. Ang kahinaang iyon ay nagustuhan ni Miguel. You look beautiful, sabi niya, at narinig niya ang sinseridad sa sarili niyang boses. Salamat, sagot ni Bella. At tila bahagyang nabawasan ang kanyang kaba nang ngumiti siya pabalik. Ang mansyon nga de Leon ay tahimik at malawak. Bawat muebles ay sumisigang ang yaman. Bawat sulok ay makintap. Ngunit para kay Miguel, ngayong gabi, ang katahimikan ay tila may halong lamig. Lumabas si Katrina mula sa kusina. May dalang isang tray nga keso. Ang ngiti nito ay kasing pepekto ng niyang suot na damit. So, this is the famous Bella, sabi ni Katrina. Ang kanyang boses ay matamis na parang pulot, ngunit ang kanyang nga mata ay matalas na sinusuri si Bella mula ulo hanggang paa. I've heard so much about you from my brother. Ikinagagalak ko pa kayong makilala. Ma'am, magalang na sagot ni Bella. Just Katrina, darling. You're Miguel's guest. So you're family for tonight. Sabi ni Katrina. At tinapik ng bahagya ang braso ni Bella. You're smart. I'll give you that. Miguel rarely gets impressed. Isang papuri, ngunit para kay Miguel, may tuno itong isang paksubo.
Nakita niya kung paano naging diretso ang likod ni Bella, ngunit ang ngiti ay hindi nawala sa mukha nito. Hinangaan ni Miguel ang kanyang pagtitimpi. Nasimula ang hapunan. Ang ama nila ay tahimik gaya ng dati. Ang asawa ni Katrina, si David, ay kapansin-napansing hindi mapakali, halos hindi makatingin kay Bella. Sinubukan ni Miguel na panatilihing magaan ang usapan, ngunit alam niyang may paparating na bagyo. Hindi siya nabigo. Sa gitna ng kanilang pakain-gang dessert, biglang nagsalita si Katrina, ang kanyang boses ay tila nakukuwento lang. You know, Bella, sa mundo natin, kailangan mong maging maingat. Maraming mapapanggap, simulan niya, habang pasimpleng umiinom ng wine. May mga taong mukhang anghel, pero demonyo pala ang nasa loob. May mga babaeng gagawin ang lahat para lang makasira ng pamilya. Naramdaman ni Miguel ang paglamig ng hangin. At saway niya sa mahinang boses. Ngunit tila hindi siya narinig ni Katrina. Ipinagpatuloy nito ang kwento, nakatuon ang mga mata kay Bella. Gaya na lang nung doktora na umaligid sa asawa ko. She was very clever. Pinalabas niyang biktima siya, na hindi niya alam na may asawa si David. Pero alam ko ang totoo, isa siyang ahas. She targeted our family. Akala niya siguro dahil mayaman kami, madali kaming lokohin. Pinanot ni Miguel si Bella ng mabuti. Bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nakaabang sa anumang reaksyon. Isang kislap ng galit. Isang bahagyang pagbabago sa pahinga. Kahit ano. Pero wala. Si Bella ay kalmadong nakikinig, may bahagyang pagkunot ng no na tila nakpapakita ng simpatiya. Nang matapos si Katrina sa kanyang madramang pagkukuwento, tumingin si Bella dito ng may pakaalala. That sounds terrible, Katrina. I'm so sorry you had to go through that, sabi ni Bella. Ang kanyang boses ay puno ang perpektong timpla ng pakikiramay. Ang perpektong reaksyon na iyon. Doon na simulang may kumalabit sa isipan ni Miguel. Masyadong perpekto. Masyadong kontrolado. Masyadong tama ang bawat salita. I had to do what was necessary. Pagtatapos ni Katrina nami ang jitian tagumpay. I had to protect my family. I had to destroy her. Ate, that's enough. Mariin na sabi ni Miguel, hindi na napigilan ang inis sa kanyang boses. Ang tingin ni Katrina ay napunta sa kanya, nagulat sa kanyang tono. Sa biyahe pauwi, ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay mabigat. I'm sorry about my sister, basag ni Miguel sa katahimikan. Medyo, sobra siya minsan. Umiling si Bella, nakatingin sa labas ng bintana. Naintindihan ko. She's just being protective. Muli. Ang perpektong sagot. Nang ihatid niya si Bella sa tapat ng apartment nito, nanatili si Miguel sa loob ng sasakyan ng ilang minuto, nakatiti sa kawalan. Hindi siya mapakali. May mali. Isang piraso ng puzzle na hindi umaama. Ang kwento ni Katrina, ang babaeng doktora. Ang reaksyon ni Bella. Ang sobrang pagiging kalmado nito. Pag-uwi niya sa kanyang silid, hinubat niya ang kanyang kop ngunit hindi pa rin siya mapalagay. Paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya ang nangyari. Ang kaba ni David, ang bawat salita ni Katrina. Ang perpektong pagkukunwari ni Bella. Hindi. Hindi ito pagkukunwari. Ito ay isang pag-arte. Binuksan niya ang kanyang laptop. Hindi niya alam kung ano ang hinahanap niya, pero kailangan niyang malaman. Isasara na sana niya nang may pumasok na ibang ideya sa kanyang isip. Hindi niya hahanapin si Bella Cruz. Tintipin niya ang mga salitang narinig niya kanina. Hospital Scandal de Leon Alcaraz. Agad na lumabas ang ilang nga artikulo mula sa manakaraang buwan. Kinlit niya ang isa mula sa isang major news site. Hospital Scandal. Doctor publicly shamed by wife of lover. Binasa niya ang mga detalye. Ang pangalan ni Katrina. Ang pangalan ni David. At ang pangalan ng doktor. Dr. Arabella Reyes. At sa ilalim ng pangalan, may isang litrato. Isang larawan na kuha marahil mula sa isang ID o isang lumang publication. Ang babae sa litrato ay may mas mahabang buho at nakasalamin. Mukha siyang mas simple, mas seryoso. Ngunit habang tinititigan ito ni Miguel, nanlami ang kanyang dugo. Napako ang kanyang tingin. Ang hugis ng mukha. Ang mga labi. Ang mamata sa likod ng salamin. Hindi. Hindi siya pwedeng makamali. Ito si Bella. Ang sumunod na linggo ay isang panaginip na ayaw nang gisingin ni Ara. Hindi na siya si Bella Cruz, ang espiya. Hindi na rin siya si Dr. Ara Reyes, ang biktima. Sama sandaling kasama niya si Miguel, siya ay si Ara lang.
Isang babaeng unti-unting natututong ngumiti muli. Dinala siya ni Miguel sa mga lugar na hindi niya akalaing pupuntahan niya. Mga simpleng kainan sa kanto na may pinakamasarap na goto. Mga tagong art gallery. Mga parke kung saan sila naupo lang at pinapanood ang mga taong nakdaraan. Sa bawat pagkakataon, mas lalo niyang nakikilala ang lalaki sa likod ng CEO. Ang lalaking mahilig sa lumang OPM songs. Ang lalaking tumatawa sa makorni na joke. Ang lalaking may pangarap na matayong isang maliit na bookstore sa probinsya kapag tumanda na siya. At sa bawat pagkakataong iyon, isang maliit na piraso ngang pada na itinayo ni Ara sa paligid ng kanyang puso ay gumuho. Isang Sabado ni umaga, ginulat siya ni Miguel. Mag-impake kang damit para sa isang gabi. Sabi nito sa telepono. Susunduin kita sa loob ng isang oras. Huwag ka nang magtanong. Kahit nag-aalangan. Sumunod si Ara. Ang parte sa kanya na si Bella ay sumisigaw na ito ay isang bitat. Ngunit ang parte sa kanya na si Ara, ang parte na uhaw sa normalidad, ay bumulong na magtiwala. Dinala siya ni Miguel sa isang tahimik na beach sa Batangas. Isang lugar na malayo sa gulongang siyudad. Kung saan ang tanging maririnig mo ay ang hampas ng alon at ang ihip ng hangin. Isang maliit na kubo na nakaharap sa dagat ang kanilang tinuluyan. Ito ang paborito kong lugar. Sabi ni Miguel habang nakatayo sila sa dalampasigan, pinapanood ang papalubok na araw. Dito ako pumupunta kapag pakiramdam ko ay nilalamon na ako ngang Manila. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, naramdaman ni Ara ang kapayapaan. Ang bigat sa kanyang dibdib ay tila gumaan, tinangay ng hangin. Ang plano, ang paghihiganti, si Katrina. Lahat sila ay tila naglaho. Ang natira lang ay siya, si Miguel, at ang walang katapusang dagat. Bakit mo to ginagawa, Miguel? Tanong niya sa mahinang boses. Lumingon si Miguel sa kanya. Ang kulay kahel na sina nga araw ay napapatingkat sa sinseridad sa kanyang mamata. Dahil gusto kong makita kang ngumiti ng toto, Bella. Hindi yung ngiti na para sa boardroom, yung tatong ngiti. At sa sandaling iyon, hindi na napigilan ni Ara ang sarili. Isang totoong ngiti ang gumuhit sa kanyang ngalabi. Isang ngiti na umabot sa kanyang mata. Isang ngiti na matagal na niyang hindi na ibibigay kahit kanino, kahit sa sarili niya. Dahan-dahang inilapit ni Miguel ang kanyang mukha. Naramdaman ni Ara ang mainit niyang hininga. At pagkatapos, naramdaman niya ang malambot nitong mga labi sa kanya. Ito ang kanilang unang halik. Hindi ito mapusok. Ito ay marahan, puno ng paiingat, na parabang isang tanong na pareho nilang alam ang sagot. Nang magiwalay ang kanilang ngalabi, napapikit si Ara. Ang kanyang isipan ay isang nakababanggang mundo ngang dalawang damdamin. Kaligayahan. Isang dalisay, nakakalunod na kaligayahan na hindi niya naramdaman sa napagkatagal na panahon. At kasalanan. Isang matinding, nakakapasong pagkakasala. Anong ginagawa mo, Ara? Sigaw ang isang boses sa kanyang isipan. Ito ang kapatid ng kawawi mo. Ginagamit mo lang siya. Ngunit nang imulat niya ang kanyang mata at makita ang mukha ni Miguel. Ang ngiti nito na puno ng paasa, ang boses ng paghihiganti ay unti-unting humina. Naluno sa tuno ng alon. Ang kaligayahang iyon ay nakpatuloy hanggang kinabukasan. Ngunit gaya ngang lahat ng panaginip, kailangan din itong magwakas. Pabalik na sila sa Manila nang tumunog ang cellphone ni Ara. Isang hindi rehistradong numero. Hello? Sagot niya. Bella Cruz. Sabi ngang isang boses sa kabilang linya. Isang boses na kasing tamis ng pulok ngunit kasing lamig ng yelo. Nanigas si Ara sa kanyang upuan. Kilala niya ang boses na iyon. Si Katrina. It seems you're having fun with my brother. Patuloy nito. Magaling. Magaling kang umarte. Pero hanggang kailan mo bala ituloy yan? I don't know what you're talking about. Tanggi ni Ara, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig. Napansin niya ang pagsulyap ni Miguel sa kanya, puno ang pag-aalala. Isang tawa ang narinig ni Ara sa kabilang linya. Isang tawang nakakakilabot. Oh, darling. Huwag na tayong maglokohan. Kilala kita. At alam kong kilala mo rin ako. Makita tayo bukas. Starbucks, Glorietta. 10 AM. Don't be late. Kung hindi, baka may masamang mangyari sa bago mong career. Alam mo naman, may karanasan na ako sa pagsirang ng buhay ng taong hindi marunong lumugar. Click. Ibinaba na ni Katrina ang tawag. Nabitawan ni Ara ang kanyang cellphone.
Ang lahat ng init at saya mula sa weekend ay biglang naglaho, napalitan ng isang nanunuot na lami. Ang realidad ay bumalik na parang isang malakas na sampal. Kinabukasan, naroon si Ara sa itinadang lugar, 10 minuto bago ang alas 10. Ang bawat segundong pahihintay ay isang pagpapahirap. Dumating si Katrina, nakaswat ng puti, na parabang isang anghel. Ngunit ang mata nito ay mata ng isang demonyo. Good. You're punctual. Sabi nito habang naupo. Hindi na ito nag-abalang mag-order. Let's make this quick. I only have one thing to say to you. Sumandal ito. At ang ngiti ay nawala sa kanyang mukha. Layuan mo ang kapatid ko. Ang nga salita ay simple. Ngunit ang bigat nito ay parang isang martilyo. He's not a toy you can play with, patuloy ni Katrina. Ang kanyang boses ay mahinang ngunit punong kababanta. Hindi ko alam kung anong laro ang nilalaro mo, pero itigil mo na yan. Dahil kung hindi, sisiguraduhin kong mararanasan mo ulit ang nangyari sa iyo noon. Pero this time, mas malala. Mas masakit. Ubusin kita hanggang sa wala nang matira sa iyo. Nakatitik lang si Ara. Ang kanyang magkamay sa ilalim ng mesa ay mahigpit na nakakuyom. Ang alaala ng kahihiyan sa conference hall ay bumalik. Ang natingin. Ang nabulungan. Ang pakawalan ng lahat. Ang takot na naramdaman niya noon ay bumalik. Ngunit ngayon, may kasama na itong galit. Isang naapoy na galit. Ngumiti si Katrina, na tila nabasa ang kanyang inisip. See you around the office, Bella. Tumayo ito at umalis. Iniwan si Ara na nanginginig sa kinaupuan. Pauwi ni Ara sa kanyang apartment, isinara niya ang pinto at sumandal dito. Ang kanyang pahinga ay mabilis. Ang kanyang puso ay kumakabo ng malakas sa galit at takot. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Nakita niya ang isang babaeng nasasaktan, isang babaeng natatakot. Isang babaeng muntik nang makalimot kung bakit siya nagsimula. Ang banta ni Katrina ang gumising sa kanya. Hindi ito isang simpleng babala. Ito ay isang deklarasyon ang giyera. At ipinaalala nito kay Ara na sa mundong ito, may mga taong katulad ni Katrina na kayang manakit ng walang pakundangan. Tama na ang pag-alinlangan. Tama na ang pagiging marupok. Naglakad siya papunta sa kanyang study table at binuksan ang kanyang laptop. Ang init ng pag-ibig na naramdaman niya sa malabi ni Miguel ay napalitan na ngayon ng isang malamig na determinasyon. Binuksan niya ang isang naka-encrypt na folder. Sa loob nito ay mga dokumento, mga email, mga financial records, lahat na impormasyong ninakaw niya sa loob na ilang linggo. Mga impormasyong kayang mapabaksa sa isang malaking deal na pinagtatrabahuhan ng De Leon Group. Tinitigan niya ang screen. Ang asol na liwanag nito ay sumasalamin sa kanyang nga mata na ngayon ay walang emosyon. Tapos na ang pagpapanggap. Oras na para maningil. Ang folder sa ibabaw ng mamahaling mesa ni Miguel ay tila isang bomba na naghihintay na sumabo. Maninipis na papel lang ang laman nito, ngunit para sa kanya, mas mabigat pa ito kaysa sa lahat ng problema ng De Leon Group. Ang pangalan sa labas, Reyes Arabella M. Ilang linggo na ang nakalipas mula nung gabi ng hapunan, at ilang linggo na ring nasa kanya ang report mula sa private investigator na kinuha niya. Sa unang na oras matapos niyang malaman ang katotohanan, galit ang naramdaman niya. Isang matinding galit ng isang taong niloko at pinaglaruan. Gusto niyang sugurin si Bella, gusto niyang isampal sa mukha nito ang folder at tanungin, bakit? Pero hindi niya ginawa. Sa halip, paulit-ulit niyang binasa ang report. Bawat detalyeng buhay ni Dr. Arabella Reyes bago ang iskandalo ang ngaparangal. Ang nga testimonya ng mga pasyente. Ang larawan ng isang babaeng puno ng pangarap at dedikasyon. At paulit-ulit niyang tiningnan ang nga larawan. May isang larawan doon ni Ara sa isang medical mission, nakangiti habang karga ang isang maliit na bata. Ang kanyang nga mata ay buhay na buhay. Sumisigaw ngang paasa. Sa tabi nito, inilagay ng investigator ang isang litratong kuha kay Bella ilang linggo lang ang nakalipas, papasok sa De Leon Tower. Ang parehong mukha, ngunit ibang-iba ang mga mata. Ang nga mata ni Bella ay maingat, may pada na nakaharang, at may isang kalungkutan na hindi kayang itago ng anumang ngiti. Ang galit ni Miguel ay unti-unting napalitan ngang ibang bagay. Awa, pagunawa, at isang bagay na mas malalim pa, isang bagay na kinatatakutan niyang aminin sa sarili. Naalala niya ang mamaliliit na bagay na hindi niya pinansin nun. Isang beses, may isang empleyado na nasugatan sa opisina. Bago pa man makatawa ng tulong ang iba, si Bella na ang kumilos. Mabilis, kalmado, at episyente. Ang kanyang magalaw ay galawng isang sanay,
galang isang doktor. Sinabi lang niyang marunong siya sa first aid. Pinaniwalaan niya. Naalala niya ang bawat pagkakataon na nababanggit ang pangalan ni Katrina. Ang bahagyang pangingini ng ganyang kamay. Ang saglit na pagkawalan ng kislap sa kanyang nga mata bago niya ito piliting ibalik. Akala niya, naintimida lang ito sa kanyang kapatid. Ngayon, alam na niya. Iyon ay takot at sakit. Naalala niya ang pag-usap nila sa kanyang opisina noong sinabi niyang kailangan niyang protektahan ang kanyang pamilya. Nakita niya ang isang emosyon na dumaan sa mata nito, isang emosyon na ngayon ay naiintindihan na niya bilang pait. Ang babaeng kilala niya bilang si Bella Cruz ay hindi isang manoloko. Siya ay si Arabella Reyes, isang babaeng winasak at dinuro, at ngayon ay sinusubukang kunin ang hustisya sa paraang alam niya. Isang paraan na sisira rin sa kanya. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, pumasok si Katrina sa kanyang opisina ng walang kato. Migs, nakita mo ba ang bagong? Oh, ano yan? Tanong nito, at tinuro ang folder sa kanyang mesa. Mabilis itong isinara ni Miguel. Nothing. Just some documents for a new venture. Sumimanggot si Katrina at naupo sa tapat niya. Bakit parang ang lalim ng inisip mo nitong mga nakarang araw? Is it about that girl? Si Bella. Tumingin si Miguel sa kanyang kapatid. Ang babang hinanggaan niya at itinuring na idolo sa buong buhay niya. Ate, anong ginawa mo sa kanya? Tanong ni Miguel. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. Kanino? Kay Bella. Natatakang tanong ni Katrina. Kay Dr. Reyes. Natigilan si Katrina. Ang pakukunwari ay nawala sa kanyang mukha, napalitan ng inis. So, you know. Nalaman mo rin pala. At ano ngayon? Kakampihan mo ang babaeng yun. Hindi ko siya kinakampihan. Tinatanong ko kung anong ginawa mo, mariyang sabi ni Miguel. Tumawa si Katrina ng mapakla. I did what I had to do. She was a gold-digging whore trying to ruin my marriage. Tinuruan ko lang siya ng leksyon. Tinuruan ng leksyon? Ate, sinira mo ang buhay niya. Ang career niya. Lahat. She deserved it, sigaw ni Katrina. At bakit ba apektadong-apektado ka? Dahil ba nahulog ka na sa kanya? Mix, gumising ka. Ginagamit ka lang niya para makaganti. Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Hindi sumagot si Miguel. Dahil sa isang banda, totoo ang sinabi ni Katrina. Ginagamit siya ni Ara. Pero hindi iyon ang buong kwento. At iyon ang hindi nakikita ni Katrina. She's just another girl, Migs. Kalimutan mo na siya. Bago ka pa mapahamak, sabi ni Katrina sa mas malumanay na tono, na tila isang mabuting 8 na nag-alala. Ngunit huli na, nakita na ni Miguel ang tunay na kulay sa likod ng paalalang iyon. Isang makasariling paibig sa kontrol. Matapos umalis ni Katrina, muling binuksan ni Miguel ang folder. Pinakmasdan niya ulit ang dalawang larawan. Ang babaeng puno ang buhay. At ang babaeng puno ang sakit. Naunawaan niya. Hindi siya nahulog kay Bella Cruz, ang perpektong empleyado. Hindi rin siya nahulog kay Dr. Arabella Reyes, ang biktima. Nahulog siya sa kaluluwang nasa pagitan nilang dalawa. Ang kaluluwang nasasaktan, nagagalit, ngunit lumalaban pa rin. Pinlano niyang harapin ito, ngunit alam niyang kung gagawin niya iyon, tatakbo lang ito palayo. Kailangan nitong makita sa sarili niya na ang daan ng paghihiganti ay walang patutunguhan. Kailangan nitong marating ang dulo para mapatanto na walang naghihintay doon kundi pakawasak. At sa oras na mangyari iyon, kailangan niyang nandun. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa mesa. Isang text message. Mula kay Bella. Miguel, pwede ba tayong makita bukas ang gabi? May importante lang akong sasabihin. Ay, napapikit si Miguel. Huminga siya ng malalim. Ito na. Alam niya kung ano ang ibig sabihin nito. Ito na ang huling hakbang sa plano nito. Ang pag-atake. Sasabihin nito sa kanya ang lahat, ipapakita ang kanyang pagmamahal, bago niya isaksa ang punyal sa likod ng kanyang pamilya. Tumayo si Miguel at lumapit sa bintana ng kanyang opisina. Mula sa itaas, tanaw niya ang libo-libong ilaw ng siyudad. Ang bawat ilaw, isang kwento. Ang bawat ilaw, isang taong may sariling laban. Tinitigan niya ang refleksyon ng sarili sa salamin. Isang lalaking nahaharap sa isang imposibleng desisyon. Ang pamilyang dugo niya, o ang babaeng dugo ng puso niya. Ngunit sa kaibuturan niya, alam na niya ang sagot. Matagal na. Nag-reply siya sa text. Of course.
See you tomorrow. Ibinulsa niya ang kanyang cellphone at bumulong sa hangin, sa refleksyon sa salamin, at sa babaeng naghahanda ng kanyang patibong. Hahayaan kitang gawin ang gusto mo, Ara. Pero hindi kita hahayaang sirain ang sarili mo. Ang gabi pa katapos ang pausap nila ni Katrina ay isang mahabang pakikipaglaban ni Ara sa sarili niyang isipan. Ang bawat salita ng pagbabanta ay umalingaw-ngaw sa kanyang tenga, isang laso na gumapang pabalik sa kanyang sistema at ginising ang lahat ng sakit at galit na sinubukan niyang ibaon. Ang naalaala ng kaligayahan sa Batangas, ang init ng halik ni Miguel, ay tila isang malayo at imposibleng panaginip. Ang realidad ay ang malamig na katotohanan. Si Katrina ay isang halimaw na hindi titigil hanggat hindi siya nadudurog. At sa pagkakataong ito, hindi niya hahayaang maunahan siya. Kinabukasan, pumasok siya sa opisina na may maskara ng normalidad, ngunit sa loob niya, isang digmaan ang nagaganap. Bawat ngiti ni Miguel, bawat pag-alala sa mga mata nito, ay isang punyal na tumutusok sa kanyang konsensya. Okay ka lang. Parang ang lalim ng iniisip mo, tanong nito nang makasalubong sila sa pantry. Pilit na ngumiti si Ara. Okay lang. Medyo masama lang ang gising. Pagod lang siguro. Gusto niyang sabihin ang totoo. Gusto niyang isigaw ang lahat. Ngunit ang imahe ng natatagumpay na ngiti ni Katrina ang pumigil sa kanya. Hindi. Hindi niya bibigyan ng ganoong kasiyahan ang babaeng iyon. Nang gabing iyon, pakuwi niya sa kanyang apartment, alam na niya ang kailangan niyang gawin. Tapos na ang pag-alinlangan. Tapos na ang pagiging marupo. Naupo siya sa harap ng kanyang laptop. Ang madaliri niya ay malamig. Ngunit ang kanyang puso ay matatak. Binuksan niya ang naka-encrypt na folder na may pangalang hustisya. Nakatitik siya sa mga files, Project Phoenix Financials, Internal Memos Q3, List of Potential Investors. Ang nga sandata na maingat niyang inipon sa loob ng ilang buwan. Bumuo siya ng isang bagong email address sa isang secure server, isang pangalan na walang koneksyon sa kanya. Ang patak niya ay mabilis at mekanikal. In-attach niya ang pinaka-critical na file. Ang kumpletong detalye ng Project Phoenix, ang proyektong magtataas sana sa De Leon Group sa panibagong antas. Ang proyektong pinakatiwalaan sa kanya ni Miguel. Nang nasa to, field na siya, sandali siyang natigilan. Ang kurso ay kumikislap, naghihintay. Ito na ang punto kung saan wala ng balikan. Ipinikit niya ang kanyang mata. Nakita niya ang mukha ni Miguel sa dalampasigan, nakangiti. Naramdaman niya ulit ang halik nito. Patawarin mo ako, Miguel. Bulong niya sa kawalan. Minulat niya ang kanyang mata. Ang kalungkutan ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Taintit niya ang email address ng pinakamalaking katunggali and De Leon Group. At sa isang hininga, pinindot niya ang send. Ang malit na tunok na pa-click ay umalingaw na sa tahimik na apartment. Walang pakiramdam ng tagumpay. Walang saya. Ang tanging naramdaman niya ay isang nakakabining katahimikan sa kanyang dibdib. Isang malamig na espasyo kung saan dating nakalagay ang kanyang puso. Napatingin siya sa paligid ng kanyang apartment. Ang mamata niya ay napatpat sa isang maliit na picture frame sa kanyang bedside table. Isang litrato ng paglubok ng araw sa Batangas na kinunan niya gamit ang kanyang cellphone. Ang naisang souvenir niya mula sa panaginip na iyon. Kinuha niya ito. Hinaplos ang kanyang daliri ang salamin. Ang init ng alaala ay isang matinding sampal sa lami ang kanyang kasalanan. Anong ginawa ko? Ang tanong ay hindi isang pagsisisi, kundi isang pagtataka sa kung sino siya ngayon. Isa siyang taong kayang manakit ng isang inosenteng tao para lang sa paghihiganti. Isa na siyang katulad ni Katrina. Ang pag-isip na iyon ang nakpabalik sa kanyang galit. Hindi. Hindi siya katulad ni Katrina. Ginawa niya ito dahil wala siyang pagpipilian. Ito ay self-defense. Ito ay hustisya. Paulit-ulit niyang sinabi iyon sa sarili hanggang sa halos maniwala na siya. Kinabukasan sa opisina. Ang hangin ay mabigat. Nagsimula ito sa mabulungan. Pagkatapos, mga taong nakukumpulan sa harap mga computer, ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkabigla. Naglakas loob si Ara na buksan ang isang news website. Ang headline ay sumampa sa kanya ng mas malakas pa kaysa sa inaasahan niya. De Leon Group, sinabotahe. Milyon-milyong halaga ng proyekto, nakawin. Ang article ay puno nga detalye. Ang Project Phoenix. Ang pekliang impormasyon sa mga katunggali. Ang biglang pagbagsak ng stock price ng kumpanya sa umagang iyon.
Nakita niya ang gulat at takot sa mukha niyang magkatrabaho. Magatang walang kasalanan. Magatang posibleng mawalan ng trabaho dahil sa ginawa niya. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mata, ngunit pinigilan niya ito. Napunta siya sa banyo at hinilamusan ang kanyang mukha ng malamig na tubig. Paglabas niya, nakita niya si Katrina na naglalakad ng mabilis sa pasilyo. Ang mukha ay galit na galit, kausap sa telepono. Find out who did this. I don't care how. Gusto kong malaman kung sino ang traidor na sumira sa pamilya ko, sigaw nito sa kausap bago pa balang na pumasok sa opisina ni Miguel. Nagtagumpay siya. Ang pamilyang De Leon ay nasa gulo. Ang paghihiganti niya ay nakbunga. Pero bakit ang pakiramdam niya ay siya ang talo? Nang matapos ang araw, nagmamadali siyang umuwi. Gustong takasan ang tingin, ang tensyon. Papasok sa kanyang apartment, ni hindi niya binuksan ang ilaw. Naupo siya sa dilim, yakap ang kanyang tuhod. Naghihintay. Hindi niya alam kung ano ang hinihintay niya. Pulis? Isang tawag mula sa HR. Maya-maya, ang katahimikan ay binasa ng paring ng kanyang cellphone. Nangingini niyang kinuha ito mula sa kanyang bag. Ang pangalan sa screen ay napatigil sa tibok ng kanyang puso. Miguel. Sumagot siya, ngunit walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Narinig niya ang pahinga sa kabilang linya. Pagkatapos, isang boses. Isang boses na hindi niya nakilala. Wala na ang init, wala na ang kabaitan. Ang boses na narinig niya ay kasing lamig ng yelo. Nasa lobby ako ng apartment mo. Bawat salita ay isang patak na yelo sa kanyang balat. Mag-usap tayo, Bella. Ang paggamit nito sa kanyang pekang pangalan ay isang sampal. Huminto ito ng isang segundong tila isang kawalang hanggan. At pagkatapos, ibinigay nito ang huling tiro. Ang salitang bumasa sa lahat ng natitira sa kanya. O dapat ko bang sabihin? Ara. Nabitawan ni Ara ang kanyang cellphone. Ang pagbaksak nito sa sahig na gawa sa kahoy ay umalingaw-naw sa nakakabinging katahimikan ng kanyang apartment. Ara. Ang pangalan niya. Ang totoong pangalan niya. Binikas ng boses na minahal niya sa likod ng isang kasinungalingan. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan, ang dugo sa kanyang naugat ay tila nagjing yelo. Bawat pahinga ay mababaw. Bawat tibok ng kanyang puso ay isang malakas na kalabok sa kanyang dibdib. Alam niya. Ang dalawang salitang iyon ay paulit-ulit na umiko sa kanyang isipan, winawasa ang bawat bawat depensa na itinayo niya. Ang lahat ng kanyang maingat na plano. Ang pagbabago ng kanyang anyo. Ang bawat entity. Ang bawat pag-act. Lahat ay walang silbi. Lahat ay isang malaking kahibangan. Hindi galit ang narinig niya sa boses ni Miguel. Mas malala pa ron. Isang malamig na kalmado na papahiwatig na, isang bagay na mas masakit kaysa sa anumang siga. Pagkadismaya. Ang doorbell ay tumunog. Isang beses lang, ngunit ang tunog nito ay kasing lakas ng isang pagsabo. Napatalon si Ara, at isang hindi mapigilang pangingini ang gumapang sa kanyang buong katawan. Nasa labas na siya. Hinihintay siya. Hindi niya alam kung paano niya nagawang igalaw ang kanyang ngapa. Ang bawat habang papunta sa pinto ay parang paglalakad sa kumunoy. Ang kanyang isipan ay sumisigaw na tumakbo, magtago, maglaho. Ngunit saan siya pupunta? Pagbukas niya ng pinto, ang lalaking nakatayo sa harap niya ay hindi ang Miguel na nakasama niya sa dalampasigan. Ang nga mata nito, na dati puno ng init at pag-alala, ay ngayon ay malalim at hindi mabasa, puno ng isang bigat na hindi pa niya nakikita nun. Wala siyang sinabi. Naglakad lang ito papasok, at isinara niya ang pinto sa likod nito. Ang maliit na apartment ay tila lalong lumiit sa kanyang presensya. Tumayo si Miguel sa gitna ng sala, ang kanyang nga mata ay nilibot ang paligid bago ito tuluyang tumingin sa kanya. Walang galit. Walang pagbabanta. Tanging isang nakakakilabot na katahimikan. Iyon ang mas nakpahirap sa lahat. Mas gugustuhin pa niyang sigawan siya, murahin, tawaging manloloko. Ngunit ang katahimikang ito ay isang pahaton na mas mabigat. Dahan-dahan. Inilapak ni Miguel ang isang manipis na folder sa ibabaw ng kanyang coffee table. Ang tunog ng paglapak nito ay ang tanging ingay sa silid. Race, Arabella M. Nakatiti si Ara sa pangalan niya na nakasulat sa itim na tinta. Ito na. Ang katapusan. Alam ko na. Ara. Matagal na. Ang boses ni Miguel ay mahinahon, ngunit bawat salita ay tumagos sa kanya na parang bubo. Alam ko na mula pa nung gabing dinala kita sa bahay, patuloy niya. Ang kwento ni ate.
Ang reaksyon mo. O ang kawalan mo. Ngang reaksyon. Masyadong perpekto. Masyadong kontrolado. Napayuko si Ara. Wala siyang lakas na salubungin ang mga mata nito. Ang kahihiyan ay isang mainit na likido na unti-anting pumupuno sa kanyang kaluluwa. Pero hindi lang yon, sabi ni Miguel. At naglakad ito palapit. Bawat hakbang ay isang dago sa puso ni Ara. Ang paalaga mo sa empleyadong nasugatan. Ang paraan ng pagsasalita mo tungkol sa mga bagay na nangangailangan ng teknikal na kaalaman. Ang kalungkutan sa mga mata mo na pilit mong itinatago sa tuwing masaya tayo. Tumingala si Ara. Ang luha ay nagsisimula ng mamo sa kanyang mata. Miguel, bakit? Ang simpleng tanong na iyon ang pinakamasakit sa lahat. Hindi, paano mo nagawa ito? Hindi, traidor ka, kundi, bakit? Isang tanong na hindi niya kayang sagutin. Dahil ang sagot ay maglalanta lamang kung gaano siya kapait, kung gaano siya kapuno ngalit. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang totoo? Tanong ulit ni Miguel. At sa pagkakataong ito, narinig na ni Ara ang bahid ng sakit sa boses nito. Ang unang bita sa kalmadong pada nito. Bakit hindi ka nagtiwala? Nakita ko ang sakit mo, Ara. Nakita ko ang galit mo. Akala mo ba hindi kita maintindihan? Sana tinulungan kita. Ang nasalitang sana tinulungan kita ang bumasa sa lahat ng natitirang patitimpi ni Ara. Napaluhod siya. Ang lakas sa kanyang matuhod ay biglang nawala. Ang kanyang plano. Ang kanyang paghihiganti. Ang kanyang hustisya. Lahat ay namistulang abo sa harap ng katotohanan ito. Hindi niya sinira ang pamilya de Leon. Sinira niya ang nag-isang taong tunay na nakakita sa kanya. Ang nag-isang taong natangkang unawain ang sakit sa likod ng kanyang galit. Ang paghihiganti niya ay nagtagumpay. Ngunit ang halaga nito ay ang kanyang kaluluwa. At ang puso ni Miguel. Nawala sa kanya ang lahat. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Tanging mahik bilang napuno ng pagsisisi at pakasuklam sa sarili. Umiyak siya hindi dahil nahuli siya, kundi dahil sa wakas, nakita niya ang sarili sa salamin na hawak ni Miguel, isang babaeng nawala sa dilim, isang babaeng naging katulad ng halimaw na nais niyang sirain. Ito na ang pinakailalim. Ang puntong wala ng babaksakan pa. O iyon ang akala niya. Sa gitna ng kanyang pahagulgol, isang tunog ang narinig niya. Ang dahan-dahang pagbukas ng pinto ng kanyang apartment. Isang anino ang tumama sa sahig. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang mata na puno ng luha. Nakatayo sa may pinto si Katrina. Ang kanyang mukha ay may isang ngiti ng purong tagumpay. Nakita nito ang eksena, si Ara na nakaluhod at wasak, at si Miguel na nakatayo na parang isang hukom. Naglakad ito papasok. Ang tunog ng takong nito sa sahig ay parang pakpupukmang pako sa kabaong. Magaling. Kapatid, sabi ni Katrina. Ang boses ay puno ng pahanga sa maling akala. Tumingin ito kay Ara ng may pandidiri. Sinabi ko na sayo na basura siya na dapat itapon. Ang pagdating ni Katrina ay parang pagbuhos ng gasolina sa isang apoy na nasisimula pa lang mamatay. Nakatayo lang si Miguel, pinapanood ang kapatid niyang pumasok na tila isang reyna na dumating para saksihan ang pagbagsak ng isang kaaway. Ang ngiti sa malabi nito ay puno ng pagmamalaki at paggama. At sa isang iglap, ang lahat ng sakit at pagkadismaya na nararamdaman ni Miguel kay Ara ay napalitan ng isang bagay na mas malakas. Galit. Isang dalisay na galit para sa sarili niyang kapatid. Sinabi ko na sa iyo, Migs. Ahas yan, sabi ni Katrina, habang nakatingin kay Ara na tila ito ay isang basurang nakakalat sa sahig. She got what she deserved. Look at her. Pathetic. Binaling ni Katrina ang tingin kay Miguel, umaasang makita ang pagsang-ayon, ang pagbabalik ng dating tapat na kapatid. I'm proud of you. Sa wakas, ginawa mo ang tama para sa pamilya. Hindi kumibo si Miguel. Hinayaan niyang magsalita ang kapatid niya. Hinayaan niyang ilabas nito ang lahat ng lason na nakatago sa loob. Dahil kailangan niyang marinig. Kailangan niyang malaman kung hanggang saan ang kayang gawin ng pamilyang pinoprotektahan niya. Tama na, ate. Ang boses ni Miguel ay biglang naging kasing lamig ng yelo. Umalis ka na. Natigilan si Katrina, nagulat sa kanyang tono. What? Miguel, ako ang kakampi mo rito. Ako ang nagligtas sayo mula sa babaeng yan. Isang mapa lang tawa ang kumawala sa mga labi ni Miguel. Nagligtas? Ate, walang nagligtas sa akin. Dahil wala namang panganib sa simula pa lang. Anong ibig mong sabihin?
Alam ko na. Ang tatlong salitang iyon ay napabago sa lahat. Nawala ang ngiti sa mukha ni Katrina. Alam ang alin? Alam ko kung sino siya. Alam ko ang plano niya. Alam ko ang lahat bago pa man niya gawin ang huling hakbang niya. Maring sabi ni Miguel. Ang pagtataka sa mukha ni Katrina ay napalitan ng pagkalito at pagkatapos ng galit at hinayaan mo lang. Hinayaan mong sirain niya ang kumpanya? Ang pangalan natin. Ang kumpanya ay mapapalitan. Ang pera ay babalik, sagot ni Miguel. Ang kanyang mata ay hindi bumibitaw sa kapatid. Pero ang tanong, Ate, ano ba talaga ang ginawa mo sa kanya para humantong siya sa ganito? Dito na tuluyang nawala ang kontrol ni Katrina. Ang kanyang mukha ay namula sa galit. Anong ginawa ko? Ginawa ko ang dapat. Ipinatanggol ko ang pamilya natin mula sa isang makating doktora na gustong sirain ang pagsasama namin ni David. Hindi iyon ang tanong ko, ni Miguel. Ang tanong ko, paano? Paano mo siya sinira? I planned it. Of course, I planned it. Pag-amin ni Katrina, ang boses ay matinis sa galit. Akala niya matalino siya. Akala niya maloloko niya ako. Nalaman ko ang tungkol sa kanila ni David, at sa halip na komprontahin ang asawa kong walang silbi, naisip ako nga mas magandang paraan. Isang paraan para turuan silang pareho nga leksyon. Naglakat-lakat ito sa sala, na parabang isang aktres sa entablado, isinasalaysay ang kanyang obra maestra. Pinapunta ko siya sa medical conference na iyon. Isang lugar kung saan lahat ng kasamahan niya ay nandun. Isang lugar kung saan ang reputasyon niya ay pinakamahalaga. At dun, sa harap ng lahat, ipinahiya ko siya. Ibinunyag ko ang katotohanan. Sinigurado kong bawat salita ay tatata sa isip niya. Sinigurado kong pagkatapos ng gabing iyon, wala ng ospital na tatanggap sa kanya. Sinigurado kong wala na siyang babalikan. Tumingin siya kay Miguel. Ang mga mata ay nag-apoy sa pagmamalaki. Iyon ang ginawa ko. At gagawin ko ulit kung kinakailangan. Para sa pamilyang ito. Katahimikan. Isang mahabang katahimikan kung saan ang tanging maririnig ay ang pahinga ng tatlong tao sa silid. Si Ara, na nakatingin kay Katrina, hindi na umiyak, ngunit may ekspresyon ng purong pagkabigla. Si Katrina, na naghihintay ngang papuri. At si Miguel, na sa wakas ay nakita na ang tunay na halimaw. Dahan-dahang naglakat si Miguel, ngunit hindi papunta kay Katrina. Lumapit siya kay Ara, na nakaluhod pa rin sa sahig, at inilahat ang kanyang kamay. Tumayo ka, Ara. Sabi niya sa isang boses na malumanay ngunit puno ng autoridad. Nagalangang tumingala si Ara, ngunit kinuha niya ang kamay ni Miguel at dahan-dahang tumayo. Inalalayan siya ni Miguel, at sa unang pagkakataon, inilagay niya ang sarili sa pagitan ni Ara at ni Katrina. Isang buhay na pada. Isang tagapagtanggol. Ano to, Miguel? Galit na tanong ni Katrina. You're choosing her? Humarap si Miguel sa kanyang kapatid. Ang mamata niya ay puno ng isang bagay na hindi pa kailanman nakita ni Katrina mula sa kanya. Pagsisisi. At isang matatag na desisyon. Hindi kita kilala, ate, sabi ni Miguel, at bawat salita ay may bigat. Ang babaeng kaharap ko ngayon ay hindi ang kapatid ko. Ang pamilyang sinasabi mong pinoprotektahan mo, hindi ito pamilya. Isa itong hawla na puno ng pride at pagkontrol. How dare you? Hindi. Putol ni Miguel. Tapos ka na. Ako naman. Huminga siya ng malalim. Ginawa niya ito dahil sa ginawa mo. Oo. Mali ang paraan niya. Mali na niloko niya ako. Pero ikaw, ate, ikaw ang nagsimula ng lahat ng ito. Ang pinakaiba lang siya, ginawa niya ito mula sa sakit. Ikaw, ginawa mo ito para sa sarili mong kasiyahan. Ang kumpanya? Ang pera? Wala akong pakialam diyan. Patuloy ni Miguel. Ang kanyang boses ay tumataas. Pero ang babaeng ito, at hinawakan niya ang braso ni Ara, ang babaeng sinira mo, susubukan kong buuin ulit. Tapos na ako sa pamilyang gito, ate. Tapos na ako sa pahigin na nino mo, tapos na ako sa pahigin de Leon. Napaatras si Katrina na parang nasampal. You can't be serious. Itatakwil mo kami? Para sa basurang yan. Isang huling tingin ang ibinigay ni Miguel sa kapatid. Isang tingin ang pamamaalam. Umalis ka na, ulit niya. Bago pa ako makalimot na makapatid tayo. Sa huling pagkakataon, nakita ni Miguel ang galit sa mamata ni Katrina na napalitan ng isang bagay na mas malalim pa katalo. Tumalikod ito ng walang ime, at sa malakas na pagbagsak ng pinto,
ang isang kabanata sa buhay ni Miguel ay tuluyan ng naksara. Naiwan sa silid ang katahimikan. Si Miguel at si Ara, nakatayo sa gitna ng naguhong ang kanilang nga buhay. Humarap si Miguel kay Ara, na nakatiti lang sa kanya, puno ng pakalito, takot, at isang emosyon na hindi pa niya kayang pangalanan. Mahinahon niyang hinawakan ang mukha nito. Alam kong galit ka sa sarili mo. Alam kong nasasaktan ka, bulong niya. Pero hindi kita iwan. Tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata. Hayaan mong tulungan kitang ayusin ito. Ilang buwan ang lumipas. Ang hangin sa maliit na klinika sa isang abalang kanto ng Pasay ay amoy gamot at pag-asa. Walang mamahaling kagamitan. Walang makintab na sahig. Ang mga pasyente ay hindi mga mayayamang negosyante, kundi mga nanay na karga ang kanilang mga anak, mga matatandang may rayuma, mga trabahador na napagod sa maghapong pakayot. Sa gitna ng lahat ng ito, gumagalaw si Dr. Arabella Reyes. Okay na po tayo, Lola, sabi ni Ara sa isang matandang babae, habang marahang inaalis ang stethoscope sa dibdib nito. Mataas lang po ngang kaunti ang blood pressure niyo, huwag masyadong mag-isip. At inumin niyo po itong gamot araw-araw, ha? Isang ngiti ang sumilay sa malabi ni Ara, isang ngiti na hindi pilit, hindi isang maskara. Pagod, pero totoo. Ito ang ngiti ni Ara, hindi ni Bella. Salamat, doktora, sabi ng matanda, ang kanyang nga mata ay puno ng pasasalamat. Napakabait ninyo. Ang masalitang iyon ay hindi na nadudulot ng kirot kay Ara. Dati, bawat papuri ay isang paalala ng kanyang pakukunwari. Ngayon, tinatanggap niya ito bilang isang biyaya, isang paalala na may pagkakataon siyang bumawi, hindi sa mundo, kundi sa sarili niya. Nang matapos ang araw, habang inaayos niya ang kanyang magamit, bumukas ang pinto ng klinika. Nakatayo roon si Miguel, suot ang isang simpleng polo shirt at mau, malayo sa dating CEO na laging naka-suit and tie. Ngumiti siya. Ready to go, Doc? Wala nang sir. Wala nang ma'am. Miguel at Ara na lang. Naktayo si Miguel ng sarili niyang maliit na consulting firm. Hindi kasing laki ng Leon Group. Ngunit sapat na. Sapat para mabuhay sila ng simple. Sapat para makaroon siyang kapayapaan ng isip, malayo sa anino ng kanyang pamilya. Naglakad sila palabas, makahawak kamay. Ang kanilang mga daliri ay makasalikop. Isang tahimik na lengguwahe ng suporta at pagiging pamilya. Hindi na sila nag-usap tungkol sa malalaking bagay sa negosyo, sa mga plano, sa mga problema. Nag-usap sila tungkol sa mga pasyente ni Ara. Sa mga bagong kliyente ni Miguel. Sa kung ano ang kanilang kakainin para sa hapunan. Normalidad. Isang bagay na akala ni Ara ay hinding-hindi na niya mararanasan muli. Habang naglalakad sila sa isang parke malapit sa kanilang apartment, sa ilalim ng mapuno na hinahalikan ng kulay kahel na sina ng hapon, huminto si Ara. Tumingin siya kay Miguel. Sa loob ng maraming buwan, libo-libong beses niyang sinubukan buuin ang mga salitang ito sa kanyang isipan, ngunit palagi siyang pinangungunahan ng takot at hiya. Ngayon, handa na siya. Miguel, simulan niya, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Gusto kong humingi ng tawad. Tumingin si Miguel sa kanya, ang kanyang mamata ay malambot at naghihintay. Hindi lang para sa ginawa ko sa kumpanya, patuloy ni Ara, at huminga siya ng malalim. Sorry dahil niloko kita. Dahil ginamit ko ang kabaitan mo. Dahil sa lahat ng sakit na idinulot ko sa iyo. Ako ang may kasalanan sa lahat. At habang buhay kong pagsisisihan yun. Isang butil ng luha ang pumata mula sa kanyang mata. Hindi na ito luha ng galit o pagkasuklam sa sarili. Ito ay luha ng isang taong sa wakas ay natutong patawarin ang sarili niyang napakakamali. Hindi nagsalita si Miguel. Sa halip, marahan niyang pinunasan ang luha sa pisngi ni Ara gamit ang kanyang hinlalaki. Matagal na kitang pinatawad, Ara, sabi niya sa isang mahinahon at tapat na boses. Pinatawad na kita bago mo pa man hiningi. Napatingin si Ara sa kanya, naguguluhan. Pero, paano? Dahil nang tumingin ako sa iyo. Hindi ko nakita ang isang manoloko. Nakita ko ang isang taong nasaktan ng sobra, isang taong nalunok sa sakit at walang ibang makitang paraan para lumangoy pabalik, paliwanag ni Miguel. Mali ang paraan mo, pero naintindihan ko kung saan ito nanggaling. At pinili kong mahalin ang babaeng nakita ko, kasama ang lahat ng kanyang sugat. Sa masalitang iyon, ang huling piraso ng bigat sa puso ni Ara ay tuluyan ng nawala.
Ang pagpapatawad na pinakamahalaga pala ay hindi lang yung galing sa kanya, kundi yung mula sa sarili niya. At tinulungan siya ni Miguel na mahanap iyon. Niyakap niya si Miguel ng mahigpit, isinupsop ang kanyang mukha sa dibdib nito. Mahal kita, bulong niya, at sa pagkakataong ito, ang masalita ay malaya, walang takot, at buong-buo. Mahal din kita, sagot ni Miguel. At hinalikan ang tuktok ng kanyang ulo. Kinagabihan naupo sila sa maliit na balkonahe ng kanilang apartment. Walang nagsasalita. Pinapano lang nila ang paglubog ng araw, ang paghahalo ng kulay kahel, rosas, at lila sa kalangitan. Ang pahihiganti ay hindi nadulot ng kapayapaan kay Ara. Ang tagumpay ay naiwan lamang ng abo at pagkawasak. Ang hustisya na hinanap niya ay hindi natappuan sa pakbaksa ng iba. Natappuan niya ito sa katahimikang ito. Natappuan niya ito sa tabing isang lalaking piniling makita ang kanyang kaluluwa sa likod ng kanyang mapagkakamali. Isang lalaking nagturo sa kanya na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung paano ka gumanti, kundi sa kung paano ka bumangon at magilom. Hindi ito isang perpektong pagtatapos. May mapaklat pa rin na mananatili. Ngunit habang nakasandal ang kanyang ulo sa balikat ni Miguel, at habang ang huling sina ng araw ay naglalaho sa abot tanaw, alam ni Ara na ito ay higit pa sa isang pagtatapos. Ito ay isang simula. Isang tunay na simula. At dito nagtatapos ang kwento ni na Ara at Miguel. Mula sa kaibuturan ng aming puso, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Isang karangalan po para sa amin na ibahagi sa inyo ang kwentong ito. Ang pagsulat sa kwento ni na Ara at Miguel ay isang paglalakbay din para sa amin. Naramdaman namin ang sakit, ang galit, at ang unti-unting pagilom ng kanilang mga puso. Nais naming iparating sa pamamagitan ng kanilang karanasan ang isang mahalagang mensahe. Sapagkat naniniwala kami na ang paghihiganti ay nadudulot lamang ng karagdagang sakit at pagkawasak. Ngunit ang tunay na pag-ibig, ang pag-ibig na napapatawad at umunawa ay may kakayahang buuin muli ang kahit anong nasira. At ang pag-asa ay laging matatakbuhan, kahit sa pinakamadilim na sandali. Ngayon, kami naman po ang magtatanong sa inyo. Ano ang pinakapaborito niyong eksena? Anong aral ang tumata sa inyong puso? Huwag po kayong mahiyang ibahagi ang inyong nasalobin sa comment section sa ibaba. Gusto po naming marinig ang boses ng bawat isa sa inyo. Muli, maraming salamat po. Hanggang sa susunod nating kwentuhan. Nagmamahal. Hugot Corner Studios.